Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Baki. Taong 1973. Abuyog, Leyte. Hindi mahanapan ng kasagutan ni Baki kung bakit halos lahat ng tao sa lugar ay tila takot sa kanya. Nang mga sandaling iyon, 11 taong gulang pa lamang si Baki. Kaya naman bukas na ang kaalaman sa mga katanungan. Nararamdaman na ng bata kung ano ang mga nakikita sa paligid at mga nangyayari. Hinahanapan nito ng kasagutan. 3 silang magkakapatid. Si Alberto ang panganay, 22 years old. Si Kadju naman ay kalawa na 16 at si Baki ang bunso. Alam ng bata noon na nagiging sentro siya ng usapan sa lugar. Lalo na kapag napapagala si Baki. Makikita niya ang mga tao na nagbubulungan habang nakatitig sa kanya. Habang yung mga kasing edad na bata naman niya, bigla na lang itong magpupulasan kung saan naglalaro at tila iniiwasan si Baki. Samantalang kapag ang mga kapatid niya na sila Alberto at Kadjo, hindi naman ganon ang pagtrato ng mga kapitbahay. Nagtanong pa nga si Baki sa mga kapatid patungkol dito. Sinabi niya ang napapansin at natanong kung ano ba ang problema. Hanggang sa nakita ni Baki na tila nagtutulakan ang dalawang magkapatid kung sino ang magsasalita. May agam-agam sa mukha ng mga ito at sinabing magtanong na lamang sa ama. Ang problema, madalas wala naman si Tatay Jun sa tahanan. Karpintero ito at maraming ginagampan ng proyekto sa iba't ibang lugar. Habang si Nanay Lucinda naman, tila dinapuan ng sakit sa pag-iisip at hindi na matinong kausap. Lalo na kapag sumasapit ang dapit hapon, doon palaging dinadapuan ng sakit. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi, sumisigaw. Bigla na lang matataranta at magtatago sa loob ng kwarto. Kuya Alberto, wala ba talaga kayong alam? Kasi halata naman na may tinatago kayo sa akin eh. Ano po bang meron? Pakiramdam ko, iba ako kumpara sa inyo eh. Tanong ni Baki sa panganay na si Alberto. Kasalukuyan noong naglalakad pa uwi ang dalawa. Galing sila sa paunguhan ng mga palakang bukid para maiulam sa gabi. Binaybay ng magkuya ang maliit na daanan na napapalibutan ng tanim ng palay at kangkong. Kasi hindi ko din alam, bunso eh. Baka pakiramdam mo lang yun. Huwag mo nang isipin. Walang kakaiba sa'yo. Nananalamin ka naman, di ba? Anong nakita mo? Tao ka, di ba? Walang kakaiba. Tugon ni Alberto. Dagdag pa ng kuya. Kailangan na nilang magbadali sa paglalakad. Dahil may dadaanan pa silang gulay na ihahalo sa nakuwang mga palaka. Magsasalita pa sana si Baki. Mas pinili na lamang niya na manahimik. Kahit anong idaylan ng mga kapatid, alam niya sa sarili na merong tinatago ang mga kuya. Lumipas ang ilang araw. Sa pagkakaalala noon ni Baki, masama ang panahon. Malakas ang ulan. Kasalukuyang sinusumpong ng sakit sa pag-iisip ang ina. Nag-aagaw ang dilim at liwanag ng mga oras na ito. Hindi pa rin dumadating ang ama. Naroon sila nakatambay sa beranda. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Ang tahanan nila Baki ay isang palapag lang at nasa mababang antas ng lupa. Kaya kapag bumabaha, makakapasok ang tubig sa sala na nakabungad sa beranda. May hagdan na binubuo ng 3 baitang. Papunta ito sa 2 kwarto ng bahay.
Ang isa ay sa kanilang magkakapatid, habang ang isa naman ay nakatapat sa tugkaran. Ito yung silid ng mga magulang. Baki, doon ka lang sa loob. Ano bang sabi namin sa ganitong oras? Di ba hindi ka pwedeng lumabas? Bantayan mo lang si nanay sa itaas. Baka kung ano yung ginagawa nun eh. Kami lang dito. At saka mamaya dadating na din si tatay. Wika ni Kadyo. Tumango naman si Baki. Nakita niya ang ina na nasa gilid ng bintana, nakatungtong sa katre at dilat na dilat ang mga mata. Tila may nakikita ito na sobrang nakakatakot. Mabilis na nilapitan ni Baki ang ina at dahan-dahang hinaplos ang likod. Nay? Nay Kusing, ulan lang po yan. Huwag po kayong matakot. Nandito naman kami. Mamaya dadating na po si tatay. Wika ni Baki. Hindi nagsasalita ang ina. Salip ilang segundo habang hinahawakan ng bata ang likuran nito. Bigla siyang nagpumiglas at tumayo habang nanlilisik ang mga mata. Hindi. Hindi ko malilimutan ang lahat. Umuulan din noon habang sinisilang ko ang isang bata. Pagkalabas niya sa sinapupunan ko, may halimaw na dumungaw sa bintana at dumukot sa kanya. Takot na takot ako eh. Iyak ako ng iyak. Naririnig ko ang anak ko na umaatungal, tapos bigla na lang nawala. Wika ni Nanay Lucinda. Teka lang po, kumalma po muna kayo, Nay. Umupo lang po kayo. Baka malaglag ka pa dyan sa bintana eh. Tugon ni Baki sabay hila sa ina. Ngunit kumawala ito. Nagpatuloy sa pagbanggit ng mga salita na hindi niya maunawaan. Ang sabi ni Nanay Lucinda, 2 linggo nilang hinanap ang sanggol at kung saan-saan na napunta. Hanggang sa natagpuan ang bata sa loob ng gubat. Pero may kakaiba doon sa bata. Alam nila nakakasilang lang nito ngunit tila meron ng sariling pag-iisip. Hindi man nakakapagsalita ngunit malikot ang mga mata. Sensitibo na tila sinasapian. Muli namang pinunan ng bata ang ina at pinakalma. Doon lamang ito sumunod sa kanya. Humiga sa kama si Nanay Lucinda habang nakatalukbong ng kumot. Hindi na bago kay Baki ang ganitong sandali sa tuwing sinusumpong ang ina. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila mas naging detalyado ang mga katagang binabanggit ni Nanay Lucinda. May kakaibang paywatig na lalong nagpapagulo sa isip ng bata. Inantay ni Baki na makatulog ito bago iwanan. Hanggang sa maya-maya pa bigla na lang sumigaw sa labas ng tahanan si Kadyo at Alberto. Nagulat si Baki sa sigaw ng mga kapatid dahil may nakita itong sobrang nakakatakot. Kaya naman nagmamadaling pinunta ni Baki ang mga kapatid. Nakatuon ang atensyon ng mga ito sa isang direksyon na kung saan yung daanan papunta sa gubat. Nagtanong si Baki kung ano ang nangyari. Nagkatitigan ang magkapatid. Halata sa mga ito na nagdadalawang isip magsalita. Nagtulakan pa ang dalawa hanggang sa sinabi ni Kadyo na wala na. Wala lamang iyon. Nagkatuwaan lang sila ni Alberto. Nabanas si Baki ng mga sandaling ito. Alam niyang may nakita ang mga kapatid pero ayaw sabihin sa kanya. Idagdag pa dyan ang mga katagang binitawan ng ina. Bagaman masasabing wala ito sa tamang pag-iisip, bumabagabag pa rin sa kanya ang mga narinig. Ano ba talaga? Mas pinapagulo niyo yung isip ko eh. Kuya ko naman kayo. Si nanay, kung ano-ano pa yung sinasabi. Napaka-weirdo. Hirap na ako ah. Naisip ko tuloy baka hindi nyo na ako kapamilya. Wika ni Baki. Hindi niya namalaya na tumutulo na ang luha sa mata. Hindi nakapagsalita kagad si Alberto at Kadyo.
hanggang sa lumapit si Kadyo kay Baki. Sinabing mahirap ipaliwanag ang lahat. Sa murang isip ni Baki, siguradong hindi ito maniniwala. Hindi kuya, mali ka. Sa katunayan, madalas na akong tinatanong ni Baki sa mga gumugulo sa isip niya. Sa tingin ko, hindi siya maniniwala. Halata naman sa mga kilos natin na meron tayong tinatago eh. Wika ni Kadyo. Ay naku, ipangako mo ha, huwag mong sasabihin kay tatay. Isasama ko si Baki doon sa kinakatakutang lugar. Doon ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Tugon ni Alberto. Hindi na kumibo pa si Kadyo. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon, sabay talikod papasok ng tahanan. Nang mga sandaling iyon ay kakahupa lang ng ulan. Nakatulala si Baki at halata na sobrang lalim ang iniisip. Inakbayan siya ni Alberto. Ipinaliwanag kung ano ang nakita nila kanina ni Kadyo. Ayon dito, madalas kapag kakasapit pa lamang ng gabi, basta umuulan ay nagpapakita ang isang nilalang na tinatawag na bawa. Sobrang bagsik ng itsura. Nakakakilabot. Ito ang dahilan kung bakit takot halos lahat ng kapitbahay kay Baki. Po, may nilalang? Bawa? Teka, ano naman pong kinalaman ko dyan, kuya? Ano po ba yung bawa? Tanong ni Baki. Bukas ko na ipapaalam. Basta ipangako mo sa akin, walang magbabago sa'yo ah. Kapatid ka namin at mahal ka namin, bunso. Tugon ng panganay. Bagaman may namumuunang kasagutan sa isipan, may agam-agam pa rin siya na baka hindi isiwalat ng kapatid ang lahat. Lalo na't nakikita niya sa mga mata nito na tila naguguluhan at hindi mapakali. Pagkarating ni Tatay Juan, nagtataka ito kung bakit tahimik ang tatlo. Naroon lang sa sala. Matapos makapagmano ay hindi man lang nagkikibuan. Sa kakaibang presensya ng mga anak, mabilis na pumunta ang ama sa itaas ng tahanan. Sinuri ang asawa at baka may nangyari ng masama. Ngunit maayos naman itong natutulog sa katre. Ay nako, kinabahan tuloy ako. Akala ko may nangyari na sa nanay niyo eh. Napakatahimik niyo. At saka parang dinaanan kayo ng bagyo. Karaniwang ulan lang naman yung nangyari kanina. May problema ba mga anak? Lalo na ikaw, Baki. Ang pangit ng mukha mo eh. Mukha kang palakang nakasimangot. Wika ni Tatay Juan. Kagad namang sumabat si Alberto na wala at ayos lang sila. Nagulat lang sila kanina dahil sobrang bilis ng pagtaas ng tubig. Ganun ba? Alberto, sumunod ka nga sa akin doon sa likod. Wika ni Tatay Juan. Dito nakaramdam ng kakaiba si Baki. Samantalang si Kadyo naman ay kalmado lang habang nakadungaw sa bintana. Pagpunta ni Alberto sa likod, pasimpleng sumunod si Baki. Alam niya na may pag-uusapan ang dalawa na maselan. Madalas itong nangyayari kapag umuulan sa gabi. Gumilid si Baki sa debisyon ng kusina habang unti-unti palapit sa maliit na siwang kung saan makikita ang ama na nakatayo malapit sa abuhan. Nang mga sandaling iyon makapigil hininga ang pangyayari, hindi niya malaman ang mararamdaman, kung mananabik ba siya o matatakot. Nagpakita ba uli? Ano bang sabi ko? Di ba kapag ganong oras at umuulan, huwag niyong papalabasin ng bahay ang kapatid niyo. Nakikita ko sa reaksyon niyo, halatang may problema. Wika ni Tatay Juan. Atay, pinapasok ni Kadyo si Baki. Sinabihan niyang bantayan si nanay sa loob kaso biglaan yung pagpapakita ng nilalang eh.
Mantakin mo, tay. Sarap mismo namin na parang gustong pumasok sa bahay eh. Kaya ayun, napasigaw si Kadyo. Naalarma tuloy si Baki eh, kaya ayun, lumabas. Mabuti na lang wala na doon yung nilalang. Tay, naawa na ako kay Bunso. Araw-araw na akong tinatanong eh. Halata naman na niya eh. May isip na yan. At saka, nakikita niya sa kapitbahay natin na naiilang sa kanya. Bakit ayaw mo pa kasing sabihin sa kanya lahat, tay? Nang mapanatag na si Baki. Kami ni Kadyo ang namumroblema eh. Wika ni Alberto. Sa pagpapatuloy nito, tila naniniwala na si Baki sa mga binibitiwang salita ng ina sa tuwing sinusumpong. Natatakot ako, anak. Baka magbago siya eh. Hindi ko alam. Wala akong maisip na paraan kung hindi itago na lang sa kanya. Kapag nalaman niya ang lahat, siguradong magkakaroon ng malakas na kuryosidad ng kapatid niyo. Mamaya, mawalay pa yan sa atin eh. Alam mo naman siguro kung ano ang dahilan, lalo na ang pagpapakita ng bawa dito. Wika ni Tatay Juan. Dito tila binuhusan ng malamig na tubig ang bata. Natulala at tila maiiyak na sa kinakatayuan. Maya-maya pa, nang matapos mag-usap ang dalawa ay kaagad nang naglakad ang bata at dumiretso sa kwarto. Nakita siya ni Kadyo, kaya naman sumunod ito sa kanya. Hindi na kita pinuna. Gusto kong malaman mo yung lahat eh. Alam kong nakikinig ka sa pinag-uusapan nila tatay at kuya Alberto. Ganun sila palagi kapag ganito na umuulan o hindi kaya naman umaambon lang sa dapit hapon hanggang gabi. Ayaw ni tatay na malaman mo ang patungkol sa pagkatao mo. Hayaan mo, suportado ka namin, Bunso. Bukas sasama din ako sa inyo. Kung anong lugar ang nabanggit ni Kuya Alberto, hindi ko kayo iiwan. Matulog ka ha. O yan, sige na. Gamitin mo tong kumot. Makapal yan at hindi ka malalamigan. Oh, bakit pa nakasimangot? Sige na, magpahinga ka na. Wika ni Kadyo. Sandali lang, kuya. Ano po bang pupuntahan natin dun? Kasi parang hindi po ako mapanatag. Parang nagkakatotoo po yung hinala ko na hindi nyo ako kapamilya. Teka lang po, wag po muna kayong umalis. Sagutin niyo po muna yung tanong ko. Uy, kuya! Wika ni Baki. Ngumiti lang si Kadyo. Tumalikod sabay labas ng kwarto. Ilang oras pa ang lumipas bago natulog si Alberto at Kadyo. Madalas, hindi namamalayan ni Baki na katabi na ang mga kapatid. Naroon sila palagi sa labas. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Maging ang ama ay naroon din, na tila nagsisilbing gwardya ang mga ito sa paligid ng bahay. Kinabukasan, matapos makapag-agahan at pag-alis ni Tatay Juan, nakita ni Baki na nag-uusap si Alberto at Kadyo. Naroon ito sa tapat ng bahay na tila nagtatalo. Nang makita siyang lumalapit, bigla na lang natahimik ang dalawa. Sasama ako, kuya. Alam kong hindi mo sasabihin yung lahat eh. Natatakot ka rin sa kakalabasan. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Baki, alis tayo mamaya. Ihanda mo ang sarili mo. Wika ni Kadyo. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Sige na, Baki. Teka, naligo ka na ba? Maligo ka nga muna. Maganda ang panahon, no? Siguradong mainit ang paglalakbay natin. Hindi na nagsalita pa si Baki. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa nang matapos makapaghanda, umalis na ang tatlo. Walang kibuan. Napakatahimik ng panganay at habang papalayo, mas kinakabahan na si Baki. Hanggang sa hindi na nakatiis ang bata, kinalabit siya ni Kadyo at tinanong kung malayo pa ba ang lugar na pupuntahan.
Tumango naman si Alberto at ayon sa kapatid, malayo pa at hindi magugustuhan ni Baki ang lugar kapag nakarating na sila doon. Isang oras na silang naglalakad. Tanaw na ng bata ang kabuuan ng abuyog. Nasa tuktok sila ng bundok. Masukal at naglalakihan ang mga puno. Walang maayos na daanan. Lahat makitid at ang masaklap. Napakaputik. Kapag nagkamali ka ng kaunti, siguradong doon ka na pupulutin sa baba sa oras na madulas. Habang naglalakad, nababatid na rin ni Baki na malapit na sila sa lugar. Naririnig niya ang pag-uusap ng dalawa kung ano ang gagawin kung sakaling magpakita ang nilalang. Mabilis na naglakad si Baki upang mapakinggan ng maigi ang pag-uusap ng mga kapatid. Tuwing dapit hapon lang naman nagpapakita, di ba? At saka ligtas na tayo sa ganitong oras basta huwag tayo magpapaabot ng gabi. Delikado sa daan. Wika ni Alberto. Nagpatuloy lang sa pag-uusap ang dalawa. Nagkukunwari naman si Baki upang maging malaya ang pag-uusap ng mga kapatid. Alam niya sa sarili na sa oras na sumabat siya, siguradong mananahimik ang dalawa. Hanggang sa tumungtong silang tatlo sa napakalaking bato na kung saan tanaw na ang baba na may napakayabong na ugat. Nagkatitigan sina Alberto at Kadyo at halos sabay pang tumango sa isa't isa. Baki, mag-iingat ka ha. Hindi hamak na mas mahirap ang dadaanan natin. Nakikita mo ba yung makapal na gubat na yan? Sa gitna niyan, diyan namin sasabihin sa'yo ang lahat. Wika ni Alberto. Hanggang sa nagsimula na itong bumaba at ng mga sandaling iyon, sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ng bata. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa dalisdis ng bundok. Sobrang lilim ng lugar dahil sa kapal ng gubat. Nagmistula itong yungib na tila may nakatirang nilalang. Habang patuloy sa paglalakad, doon sila huminto sa pinakaliblib ng lugar, kung saan may pabilog na espasyo at may nagbumukod tanging puno sa gitna na ubod ng laki. Nakakakilabot ang lugar. Lahat ng nakapalibot na mga puno ay sumasayad ang dahon sa lupa na tila nakayuko at sinasamba ang punong nasa gitna. Ikatlong beses ko na ito sa lugar. Yung una at pangalawa, bata pa ako nun. Siguro nasa 12. Hindi sinasama ni tatay si Kadyo eh. Mahina yung pangangatawan saka magkakaroon ng hindi malamang sakit. Bakit bunso? Gusto mo bang malaman kung bakit ganun ang kalagayan ni nanay? Kung bakit siya dinapuan ng parang baliw? Dahil yun sa'yo. Wika ni Alberto. Halos sumabog ang dibdib ni Baki ng mga sandaling ito. Nang maalala ang palaging sinasabi ng ina sa tuwing sinusumpong. Kagad pumasok sa isipan na maaaring siya ang sanggol. Ipinanganak noon at dinukot ng nilalang. Lalo na nang magpatuloy sa pagsasalaysay si Alberto. Ayon dito, habang ipinagbubuntis si Baki ni Nanay Lucinda, lahat ng kapitbahay hindi na lumalabas ng tahanan sa kadahilan ng may kinakatakutan ito na umaaligid palagi sa bahay nila Baki. Tuwing takip silim at kapag may kasamang ulan, doon tuluyang makikita ang kabuuan ng nilalang. Isang bawa na napakalaking halimaw. Ang ulo nito ay sa kalabaw, habang ang katawan naman ay sa tao. Pero sobrang laki ng kalamnan at laging galit. Tama si Kuya Alberto. Habang nangyayari yan, bunso, nagkasakit ako eh. Nung ipinagbubuntis ka, doon ako dinapuan ng sakit. Ang dahilan ng ipatingin nila ako sa albularyo, meron daw gustong ihatid na mensahe ang bawa. Pagagalingin niya lang ako sa oras na ipinanganak ka at ibigay sa kanya. Diyan siya nakatira.
ang maharlikang bawa na gustong magkaroon ng alagang tao. Sa pagkakaalala ko, nabulabog ang lugar natin. Nagsilikas na yung iba dahil alam nila na iba yung ugali ng nilalang na yun. Kung ano ang gusto niya, dapat masunod. At kapag merong nakialam, siguradong hindi magandang mangyayari. Ang sabi ni Alberto. Dumulog sila sa albularyong gumamot kay Kadyo. Tinanong nila kung maaari bang maproteksyonan ang sanggol na isisilang. Nang sa ganon ay hindi ito makuha ng balaw. Ngunit umiling ang albularyo at sinabing walang sino man ang makakapigil sa ganitong uri ng engkanto. Ang balaw ay pinakamalakas na lamang lupa dahil protektado ito ng kalikasan. Kaso nga lang, kung ano man ang kagustuhan ng nilalang ay dapat mangyari. Dagdag pa ng manggagamot. Sa oras na hindi maibigay ang sanggol, mas lalong malaking gulo ang magaganap. Lingid ang lahat ng iyon sa kaalaman ni Nanay Lucinda. Hindi naman ito naniniwala noon kahit anong abiso ng pamilya na may gustong kumuhang engkanto sa bata. Nung araw na isinilang ang sanggol, alam nilang naroon na ang balaw sa labas ng tahanan at ramdam ito ni Tatay Juan. Kasabay ng malakas na ulan at bawat patak ng tubig, tila tunog na umaatungal sa malaking halimaw. Pagkasilang ng bata, hindi pa man naiaangat ng kumadrona ang sanggol, may humablot na nilalang mula sa bintana. Wala namang nagawa ang lahat kung hindi manigas na lang ang katawan sa sobrang kilabot sa nakita. Wala rin kahit sino na nais tumulong sa kapitbahay upang hanapin ang bata, lalo na ang paghanap sa halimaw. Natatakot ang mga ito na baka masawi lang sa oras na makita ang balaw. Kaya naman si Tatay Juan lamang kagad ang gumalugad sa buong lugar. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin nila nakikita ang bata. Gusto na noong sumuko ni Tatay Juan, ngunit dahil sa pangungumbinsi ni Alberto, nagpatuloy pa rin ito sa paghahanap. Sumama na rin ang panganay upang kahit papano masuyod nila ang bawat sulok ng lugar. Hanggang sa napadpad sila sa lugar kung nasaan sila ngayon, dito nila natagpuan ang bata. Nasa gilid ng malaking puno na nakikita nila sa harapan at maayos ang pagkakalagay. Sa katunayan, masigla ang muka na nakabalot sa balat ng kahoy, ngunit napakalambot sa balat. Kakaiba noon ang presensya ni Baki. Bagaman hindi nagsasalita at nakaigalang sa kugon, ngunit makikita sa mga mata na malikot na tila may sarili ng pag-iisip. Bukod pa doon ay nagliliwanag ang katawan. Akma sanang kukunin na ni Tatay Juan ang bata, ngunit bigla na lang lumitaw ang balaw. Galit na galit ang muka na tila nais silang sunggaban. Nakikiusap ako. Ibalik mo sa amin ang bata. Bilang pagtanaw ng respeto sa iyo, balaw, gagawin ko ang lahat para maibalik lang sa amin ang bata. Kahit anong ipagawa mo, pagsisilbihan kita. Wika ni Tatay Juan. Hanggang sa nanlaki mga mata nila Alberto at Tatay Juan nang magsalita ang nilalang. Malinaw itong nagsalita, ngunit nakakakilabot ang boses. Nananalaytay sa dugo ng bata ang lakas ko. Hindi na siya nabibilang sa mundo niyo. Ano bang sinabi ko? Gagawin kong alaga ang bata. Nang sa ganun, kapag dumating ang panahon at paglaki niya, siya ang magsisilbing tagapagligtas niyo. Pero pagmamay-ari ko siya at ako ang magdidikta sa kanya ng lahat. Hindi niyo ba ako naintindihan? Gusto kong tumulong sa mga tao. Nakikita ko ang lahat ng mga kaguluhan
napakana ng masamang tao, maging ng mga nilalang na kampo ng dilim. Wika ng balaw. Dagdag pa ng nilalang. Hindi niya magagawang manghimasok sa mga tao dahil isa siyang engkanto. Dahil kay Baki, magiging tulay ang sanggol upang matahak niya ang mundo ng mga tao nang walang namamagitan. Si Baki ang batang hiniling niya sa kalikasan, diwata, at mga sugo na bigyang pahintulot upang maging kasangkapan na lipunin ang kasamaan. Ang bata ay sugo na nagtataglay ng lakas ng maharlikang balaw, ang pinakamalakas na engkantong bantay ng kalikasan. Hindi nawawala ang bata at sa halip, nasa kanya lang ito palagi pero iba na ang katauhan. Nagulat si Alberto noon. Tila biglang nagbago ang pag-unawa niya sa balaw dahil ayon kay Tatay Juan ay masama itong nilalang. Pero sa mga natuklasan niya, may dahilan pala ang pagkuha ng balaw sa bata. Ito ay hindi upang gawing alaga lang, kung hindi gamiting kasangkapan na kagayan ng mga alagad ng amang may likha. Ngunit mariing sinabi ni Tatay Juan na sila lang ang magpapalaki sa bata. Kung gano'n naman pala ang dahilan, sila na lang ang gagabay. Walang mamamagitan at mananatili ang sanggol bilang itinakda. Ngunit hindi pumayag ang balaw at sinabi nito, magiging peligroso ang kalagayan ng sanggol. Maraming magkakainteres lalo na ang mga masasamang loob. Bukod sa mga kapitbahay namin, tayo lang ang nakakaalam nito, hindi ba? Palalakihin ko munang anak ko bilang normal na tao, nang makaranas man lang siya ng pagiging normal na bata. Wika ni Tatay Juan. Hindi na tao ang sanggol. Nananalaytay na sa dugo niya ang dugo ko. Kung ano ko, magiging ganon ang bata. Iisa kami. Pero hindi bueno. Pagbibigyan kita. Magtatakda ako ng panahon kung kailan siya mananatiling bilang normal na tao. Ngunit sa pagsapit ng 12 taon, sasabog sa katawan niya ang lakas. Sa panahong iyon, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Baki. Baki ang pangalan niya. Yan ang pangalan ng bata. Huling wika ng balaw, bago'y abot ang bata kay Tatay Juan. Labis naman ang tuwang nararamdaman ng ama maging si Alberto. Pero naroon pa rin ang agam-agam na wala silang magagawa. Sa oras na dumating ang panahong nabanggit ng maharlikang balaw. Sa kabila ng lahat, hindi na gumaling pa si Nanay Lucinda. Mas lumala ang depresyon, lalo na nang malaman ang sitwasyon ng sanggol. Nang mga sandaling iyon ay hindi nakakibo si Baki, samantalang nagkatitigan naman si Alberto at Kadyo. Maya-maya pa umiyak ang bata at nagpasalamat sa mga kapatid. Ngayon alam niya na ang dahilan kung bakit tila iba siya kumpara sa karaniwang tao. Bakit naman po sobra yung pag-iingat nyo sa akin? At saka parang tinatago nyo ako sa lahat. Tanong ni Baki. Dahil yun kay tatay eh. Kahit nanumpa siya sa balaw, taliwas dito si Tatay Juan. Lalo na't paparating na 12 taon mo, Baki. Sobrang napamahal ka sa amin eh. Napagtanto ni tatay na huwag ka nalang ibigay sa kanya. Kaya gagawin namin ang lahat. Noon nakakalapit pa ang balaw sa bahay para bumisita eh. Pero ngayon meron ng hangganan. Nakahanap ng paraan si tatay para kontrahin ng balaw at hindi makapasok sa bahay. Kaya kung mapapansin mo, sa tuwing dapit hapon, ganun na lang yung paghihigpit namin sa'yo. Dahil dito lumalabas ang nilalang. Pagpapaliwanag ni Alberto. Nagulat ang dalawa nang magsalita si Baki.
iba ang boses na lumabas. Huwag niyong hadlangan, lalo na't kabutihan ng dahilan. Pansarili niyong kapakanan ang iniisip niyo. Hayaan niyo ang bata na maging ganap na sugo. Wika ng balaw na ikinagulat ni Alberto at Kadyo. Galing ito sa bata. Nakita nilang nakatitig si Baki sa puno at sobrang seryoso. Hanggang sa umabante ng lakad si Baki at dito halos magtakbuhan si Alberto at Kadyo nang makita ang napakalaking imahe sa likuran ng bata habang naglalakad. Naloko na. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang balaw. Nakikita mo ba, Kadyo? Wika ni Alberto. Tama ka. Pero paano? Di ba dapit hapon lang yan pwedeng lumabas? Tugon ni Kadyo. Hanggang sa bigla na lang huminto sa paglalakad si Baki. Dahan-dahan itong humarap sa mga kapatid. Mali ka, Kadyo. Pinahihirapan niyo lang yung bata. Mula pa nung sanggol siya, nakaanib na ako sa katawan niya. Napagpasyahan ko na hindi muna kunin si Baki. Salip, ako na lang ang sasama sa bata habang buhay. Para na rin makatulong ako sa pamilya niyo at hindi madagdagan ang problema. Ito ang kapalit. Dahil akong dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay niyo sa pag-iisip. Hindi pagbisita ang pagpapakita ko tuwing dapit hapon at kasabay ng ulan. Yun lang ang oras para lumabas ako sa katawan ng bata. Para bantayan ang bahay niyo gabi-gabi. Natatawa ako sa tatay niyo. Ginawan pa ng pangontra yung paligid ng bahay. Ang hindi niya alam, kasama niyo ako sa bahay. Wika ng balaw sa katauhan ni Baki. Nang marinig ito ni Alberto at Kadyo, makikita sa mga mata nila ang saya, ngunit meron pa ding agam-agam. Mga kuya, narinig nyo naman po, di ba? Hindi na ako mawawalay sa inyo. Kaya wag na kayo mag-alala. Si tatay naman, magiging masaya yon, pero ang problema ko, ganun pa rin yung trato sa akin ng mga kapitbahay. Wika ni Baki. Dito pa lamang gumaan ang pakiramdam ng dalawa. Sapagkat alam nila Baki na ang nagsasalita, hindi na ang maharlikang balaw. Ngunit ang ipinagtataka nga lang ni Alberto at Kadyo, bakit tila tanggap ng kapatid ang sitwasyon? Hindi man lang ito makitaan ng pag-aalala. Salip masigla pa at tila tuwang-tuwa. Bunso, teka. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagalit matapos mong malaman ang lahat? Tanong ni Alberto. Bakit naman po ako magagalit, kuya? Ang sa akin lang naman, gusto ko pong malaman yung katotohanan. Masaya nga ako dahil sinabi niyo yung lahat eh. Natutuwa po ako malaman na nasa katawan ko pala yung balaw. Kanina lang nagpaiwatig siya habang nag-uusap tayo eh. May binulong sa akin. Humingi siya ng paintulot na siya muna ang gagamit sa katawan ko. Para siya na daw yung magpaliwanag ng buong detalye sa pagkatao ko mula pa nung sanggol ako. Pero hindi ko pa siya nakikita, kuya. Hanggang sa bulong lang. Ano bang itsura niya? Nagpakita ba sa inyo kanina? Nakakatakot ba? Natawa si Alberto ng mga sandaling iyon. Bagaman alam na ni Baki na nasa katawan niya ang balaw, hindi pa rin pala nakikita ng bata ang totoong itsura nito. Huwag mo nang pangarapin na makita pa. Makiusap ka na hanggang bulong lang. Kapag nakita mo yun, siguradong mahihimatay ka sa takot. Nabanggit naman na ni Kuya sa'yo sapat na yun. Baka kasi magpakita din sa amin ako. Lagi mo pa namang kasama. Kuya Alberto, sayang lakad Walang silbi yung ginawa natin. Nasa bahay naman pala yung balaw Wika ni Kadyo. Oo, parang ganun na nga. Nagutom tuloy ako.
Para tuloy tayong ewan. Naglagay pa ng mga pangontra si tatay sa bahay natin. Nasa loob naman pala yung kinokontra. Nasa loob pala yung balaw. Tugon ni Alberto. Maya-maya pa, nag-aya ng umuwi si Baki. Nananabik ang bata at makikita sa muka ang labis na tuwa. Hindi naman nagsalita si Kadyo at Alberto hanggang sa makarating sa lugar kung saan tanaw na nila hindi kalayuan ang tahanan. Nakita nila ang tiyahin na si Miling, kapatid ni Tatay Juan na tila natataranta. Tumatakbo ito habang sumisigaw. Nakaramdam ng kaba si Alberto kaya sinabihan niya ang mga kapatid na bilisan ang paglalakad. Nang malapit na sa tahanan kagad silang tinawag ng tiyahin. Dalian niyo at tulungan niyo ako. Mabuti dumaan ako dito, kung hindi, siguradong patay na yung nanay niyo. Nakalublob yung ulo niya sa balding may tubig. Magpapakamatay ata eh. Wika ni Tia Miling. Walang sabi-sabi kagad na pumasok ang tatlo at nakita ang ina na nasa papag. Madaming pasa sa katawan at nakatulala. Nay, ano po bang nangyari? Di ba ang sabi naman namin babalik kami kagad? Teka, tignan mo nga Kuya Alberto. Baka may sugat pa sa likod eh. Ang daming pasa. Wika ni Kadyo. Akala ko yung malaking halimaw. Pero hindi. Basta nakita ko dyan sa kusina. Maitim. Mukhang impacto. Tapos ganito. Nakatayo ang mga buhok. Parang gumagalaw. Wika ni Nanay Lucinda. Ano po? Baka ano lang yan, Nay. Bunga lang po yan ng pag-iisip nyo. Hindi po ba kayo uminom ng gamot? Malamang hindi kasi kayo uminom ng gamot eh. Magpapakamatay po kayo eh. Tugon ni Alberto. Hanggang sa muling nagsalita si Nanay Lucinda na ikinagulat ng magkakapatid. Sa tingin niyo ba, nagsisinungaling ako dahil may sakit ako? Tandaan niyo, tuwing dapit hapon lang ako sinusumpong lalo na kapag umuulan. Dahil ito sa halimaw na kinakatakutan ko noon pa. Yung sinasabi niyong maharlikang balaw. Maniwala kayo sa akin mga anak. Iba talaga ang nakita ko sa kusina. Dagdag pa ng ina. Sinakal siya ng nilalang at pumasok ang buhok sa bibig at ilong niya. Hindi makahinga si Nanay Lucinda hanggang sa nanlaban na ito ngunit malakas ang elemento. May sinabi pa sa kanya ang nilalang. Itinanong kung nasaan ang itinakda. Mabuti na lamang dumating si Tia Miling dahil siguradong mamamatay siya. Nang mga sandaling ito wala sa kanila ang nakapagsalita. Biglang natahimik at makikita sa muka na malalim ang iniisip. Lalo na si Alberto. Nang marinig ang katagang itinakda. Alam niya sa sarili na kung totoo man ang sinasabi ni Nanay Lucinda, ang itinakdang nabanggit walang iba kung hindi si Baki. Dadalhin na sana nila si Nanay Lucinda sa pagamutan. Ngunit bigla namang dumating si Tatay Juan, kasama ang albularyong si Ismael. Ang matandang ermitanyo na palaging pinupunta ni Tatay Juan upang ikonsulta ang kalagayan ni Baki. Ngunit nang makita ang kalagayan ni Nanay Lucinda, nataranta. Kagad nagtanong kung ano ang nangyari. Samantalang yung albularyo naman na si Ismael, biglang nagsalita. Inaswang si Lucinda. Hindi ako nagkakamali. Bakas pa sa asawa mo ang amoy ng aswang. Pero bakit? Nakakapagtaka. Umatake ng may araw. Wika ni Tandang Ismael. Po, aswang? Ang ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Nanay. Teka, may sinabi din daw sa kanya yung nilalang eh. Nagtanong kung nasaan yung itinakda.
wika ni Alberto. Siniko naman siya ni Tatay Juan at pinandilatan ng mata. Kaagad itong napansin ni Kadyo. Alam na ng binata ang ibig sabihin, lalo na nang tumingin si Tatay Juan kay Baki. Hindi nakatiis si Kadyo. Pinuna ang ama. Sinabi ng matanda na alam na ni Baki ang lahat dahil inilahad na nila ang buong katotohanan sa bata at kung saan sila nagpunta kanina. Galit na galit si Tatay Juan at nagtanong kung bakit nila pinaalam. Nag-aalala siya na baka mabago si Baki at tuluyan silang iwan. Tay, tanggap ni Baki. Nakausap namin yung balaw kanina. Matagal nang nakaanib sa katawan ni Baki yung engkanto eh. Ang pagpapakita niya tuwing hapon, hindi pala para bisitahin si Baki. Lumalabas lang siya sa katawan ni Baki para bantayan yung buong bahay natin. Sanggol pa lang si Baki, tay. Nasa loob na ng katawan niya ang maharlikang balaw. Pinaubayan niya na sa atin si Baki para hindi na madagdagan yung problema. Hindi niya nakukunin si Bunso. Ang balaw mismo ang sasama sa kanya habang buhay. Di ba nga, nasabi sa'yo ng balaw noon, kapag tumungtong sa 12 taong gulang si Baki, magiging sugo ang kapatid namin. Ikaw kasi tay, hinahadlangan mo eh. Para naman sa kabutihan yun ng lahat. Huwag na nating pigilan tay. Total, hindi naman mawawalay sa atin si Baki eh. Pagpapaliwanag ni Alberto. Sumabat naman ang albularyo at sinabing tama si Alberto. Kapag ang tao ay naging alagad ng engkanto, ang engkanto ang magdidikta. Pero kapag ang engkanto ay naging alaga naman ng tao, ang tao ang magdidikta sa engkanto. Ang ibig sabihin, susunod na kay Baki ang balaw. Poproteksyonan niya ang bata sa lahat ng mga banta. Alalay ni Baki ang maharlikang balaw. Nakakamangha. Nakabaliktad na ang sitwasyon. Mabuti naman pala ang balaw eh. Akala ko noon masungit. Siguro, naawa lang sa pamilya nyo. O hindi kaya naman, yun talaga ang totoong plano ng balaw. Sinubok lang niya ang katatagan ng pamilya nyo. Kailan ba magdodose ang batang ito? Tanong ng albularyo. Ang sabi ni Tatay Juan sa susunod na linggo na. Nanlaki mga mata ng albularyo. Dapat bantayan ang bata hanggang sa araw na iyon. Kailangan itong madepensahan dahil maraming banta. Maaaring hindi lang aswang, kung hindi iba't ibang nilalang. At pwede ding mga tao na may masamang gawain o kaya mangkukulam. Dahil kapag hindi napatay si Baki, tutugisin ng bata lahat ng masasama. Isang patunay ang aswang na bumisita kanina. Dito na muna ako mananatili hanggang sa kaarawan ng bata. Habang nangyayari ito, ako na ang gagamot kay Lucinda. Hindi siya mapapagaling ng kahit sinong doktor. Kagad namang sumang-ayon si Tatay Juan. Nagmungkahi kila Alberto na sabay nilang babantayan si Baki. Ngunit sumabat ang bata. Ayon kay Baki, hindi na nila kailangan mag-abala. Binulungan siya ng balaw at sinabing hindi niya kailangan ng bantay at pauwiin na lamang ang albularyo. Mas kinakailangan ito ng mga tao kumpara sa bata na may bantay mula pagkabata. Sobrang nagulat si Tandang Ismael. Napailing at napagtanto na tuluyan ang pumasok sa diwa ng bata ang balaw upang makapagbigay abiso, lalo na't nalalapit na ang kaarawan ng paslit. Ngunit imbis na umalis si Tandang Ismael, pinili pa rin niyang manatili sa tahanan ni Baki upang matunghayan ang bata kung ano ang magiging resulta sa oras na maging ganap itong sugo. Hayaan mo ko, Baki. Tutal, ang anak ko ay naroon sa tahanan. Marunong din siyang manggamot. Pagsapit ng hapon, si Alberto at Kadyo nasa bungad na ng beranda. Samantalang si Tatay Juan naman ay nasa loob ng kwarto
Sa gilid ng katre at binabantayan si Nanay Lucinda. Naroon din si Tandang Ismael at si Tia Miling. Habang si Baki naman, naroon sa sala. Nananabik ang bata dahil maya-maya lang ay lalabas na ang nilalang. Lalo pat saktong umaambon ng araw na yon. Makikita niya ang totoong itsura ng maharlikang balaw. Ang Ninuno.